Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sari-sari dito Amina. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po sa aking YouTube channel. Click niyo yung notification bell and click all nyo para pag may mga bago tayong uploads or videos, mananotify kayo. So ano bang meron sa atin for today's video? Meron ako nabasa na comment na nagsasabi na sana daw magbigay tayo ng tip para dun sa panel interview during the height or age waiver application sa PNP. So, isa lang naman yung mabibigay kong tip sa inyong lahat. At yun ay, dapat totoo yung i-declare nyong skill nyo. Kasi yung panel interview, madali lang siya kapag hindi ka nagsisinungaling. Madali lang siya kapag alam mo na possess mo talaga yung skill na yon. Example, yung akin, yung ginamit ko nung nag-apply ako, is yung skill ko sa karate. So, kahit na paikot-ikutin nila yung tanong tungkol sa karate, alam ko kasi totoong black belter ako ng karate. So, hindi naman talaga mahirap yung panel interview. Papaikot-ikutin ka lang nila doon. Yung tanong naman nila mag-evolve or doon lang siya, yung tanong nila, doon lang sila iikot. Sorry. Yung tanong nila, doon lang sila iikot sa kung anong skill mo. Hindi ka nila pwedeng tanungin na, halimbawa, ang dineclare mong skill ay yung pagbabanda. Ibig sabihin, pag nagbabanda ka, marunong ka magbasa ng nota, marunong kang patugtog ng instrument. So, doon ka nila tatanungin. Ang possible na gagawin nila doon, bibigyan ka nila ng note ba yun? Kasi may bibigay sila sa inyong papel na babasahin nyo. So, dapat marunong kayo magbasa ng mga nota kapag yun yung dineclare nyo na na skill nyo, yung pagiging parang musician, ganyan. So, going back, sa akin nga, karate nga yung ginamit ko, na skill ko doon. And kahit na ano pang itanong sa akin tungkol sa karate, nasagot ko kasi nga, totoo namang black belter ako. Meron akong kasabay nung assessment namin dun sa sa NAPOLCOM, yung application namin. Meron akong kasabay na veterinarian naman siya. So, yun yung ginamit niyang skill para magkaroon siya ng, I think, age waiver ata yung in-apply niya nun. Kasi matangkad naman siya. Age waiver nga in-apply niya. So, vet siya. So, kahit na anong tanong tungkol sa vet, masasagot niya kasi licensed veterinarian siya. And I believe, nung makapasa kami doon, nung nakuha namin yung result nung exam namin sa NAPOLCOM, application namin sa NAPOLCOM sa HR height waiver, napunta na siya sa EOD. Alam ko na sa EOD na siya, dun sa Krame, nung time na yon. So, wala talaga. Yun lang talaga magiging tip ko sa inyo na dapat totoo yung ipapasa nyo. Kasi kung hindi yan totoo, paikot-ikutin nila kayo, hindi nyo masasagot. Kasi hindi nyo alam. Lalo na kung martial arts, yung i-declare nyo. Ano pa? Isa pa pala, yan. Kasi siguro ang mabibigay ko maganda na rin example is ako, hindi naman kasi ako criminology graduate. So, hindi ako criminologist. And, ang natapos ko is agro-fisheries. Nung time na nag-apply ako sa NAPOLCOM para sa age and height waiver. So, tinanong ako kung bakit ako papasok sa PNP. Ang natapos ko is agro-fisheries. Hindi naman siya parang related sa PNP. So, hindi katulad ng criminology, hindi katulad ng medtech, radtech, ayan, pwede mo pa i-connect kasi given yan na kailangan ng PNP natin sa health service ng mga medtech, radtech, nutritionist, mga ganyan. So, sa akin kasi agro-fisheries graduate ako, tinanong nila paano ko marirelate yung course ko doon sa pagiging police. So, nasagot ko naman yung tanong nila na yun, na-convince ko naman sila kung paano yung agro-fishery graduate na pwede makapasok sa PNP or para maging police. Yan. So, yun lang. Ang isa nyo pang paghandaan siguro, kung hindi nga kayo katulad ko, hindi kayo criminology graduate, so, bigyan nyo ng reason or i-justify nyo bakit yung katulad nyo na nakatapos ng ganitong course ay dapat mapunta sa PNP. Kasi ako, imagine niyo agro-fisheries graduate ako pero nakakuha ko nag-grant yung application ko ng height and age waiver sa PNP. So, ibig sabihin,
na-justify ko ng ayos kung bakit yung agrofisheries ay dapat makapasok sa PNP. So, sige, share ko na lang yung yung konting sagot ko doon. Bakit daw? Kasi ang layo, di ba? Ang layo. Agrofisheries, dapat daw nasa BFAR ako, or sa BPI, yung Bureau of Plant Industry, or kaya pwede naman ako sa Animal Husbandry or Animal Science, DA Bar, yung mga ganyan. So, yung sinabi ko nun is, kasi nung time na yung bago pumunta yung pandemic, so, ginastify ko na lang na kung bakit ako. Sabi ko, kung ako ay papalarin na makapasok sa PNP, magpo-propose ako ng edible gardening sa Krami or dun sa kampo kasi mag-a-add siya ng greenery dun sa surroundings, yung edible landscape, di ba? Kasi sanay tayo pagka landscape, sanay tayo na ornamental, pero this time, sabi ko sa kanila, kung makapasa ako, ipopropose ko yung edible gardening doon or edible landscape doon sa kampo. So, ano yung benefits nun? Ang sinabi kong benefits that time is yung gardening, yung pagkakaroon natin ng edible gardening sa loob ng kampo is another source of physical activity. Diba? So, syempre, pagka magtatanim ka doon, bubungkal ka ng lupa, kikilos ka. So, may physical activity na nangyayari. And then, bukod dun sa mag-a-add siya ng greenery dun sa surroundings, makakatulong siya na malessen yung pollutants dun sa air. Kasi nga, di ba, magtatanim ka, may halaman, ganyan. Sabi ko, pwede rin siyang source ng bonding ng mga employee, policeman, or non-uniform personnel. Kung i-require natin to sa buong kampo, pwede siyang source ng bonding din. Kasi, pag magtatanim kayo doon, posible naman hindi kayo magtutulungan. So, ayun. So, source din siya ng bonding nyo. At the same time, physical activity. Ano pa? Ang sinabi ko pa noon na kapag during harvest time, sabi ko na kung ang target goal lang natin is para sa personnel or dun sa police, sa non-uniform personnel na magkaroon ng source of physical activities, magkaroon ng bonding, ng camaraderie, pwedeng yung mga harvest natin, ng mga gulay, prutas, yung harvest natin, pwede natin siyang extend sa community. Ibig sabihin, kapag ang PNP ay merong community activity, pwede natin yung harvest natin, ibigay natin dun sa tao or dun sa community, extend natin yun sa kanila. So, parang gaganda yung image ng PNP nun na hindi lang pala ito manghuli ng police. Ay, manghuli police. Hindi lang pala ito manghuli ng kriminal. Marunong din pala mag-extend ng goodwill dun sa community through pagbibigay ng mga harvested crops natin. So, yun yung isa ko pang sinabi. Isa ko pa rin din sinabi, sabi ko sa kanila is, bukod sa tayo na yung nagtatanim, pwede pa rin natin to extend sa community na yung community turuan natin sila na magkaroon ng sarili nilang edible garden. So, magkaroon sila ng parang backyard, kahit small backyard farm doon. So, yun yung sinabi ko na pwede rin naman tayo magturo, kahit yung mga police, pwede sila magturo ng ganung bagay, hindi lang naman tungkol sa panghuli ng kriminal, pag-implement ng batas. So, sa mga ganung ibang activity, maaasahan din yung PNP. So, na-convince ko sila. Fortunately, na-convince ko sila kasi nag-grant naman yung height and age waiver application ko. So, yun. Yun lang yung masashare ko sa side ko. Kaya sa mga nag-a-apply dyan sa PNP na hindi criminology graduate, na medyo parang mahirap depensahan yung kursong tinapos. So, yun lang yung masasabi ko lang. Kasi ako, agrofisheries, nakakuha ng waiver. So, mas madaling i-justify dyan yung mga medtech, nurse, vet, ano pa ba, nutritionist, radtech, IT, comsci, yan yung mga madadali. Pero yung mga katulad ko na medyo talagang parang nalihis ng field, yun yung talagang kailangan yung pag-isipan yung sagot nyo na. Hindi kayo magpa-plastic doon ha. Hindi kayo mag-invento ng dahilan nyo para makonvince nyo sila. Yung totoo lang, yung kaya nyo gawin. Kasi kung sakali man noon na, syempre nag-grant nga yung waiver ko, tapos kung na-enlist na ako noon kagad,
Mali mo, bigla sabihin sa akin, oh, yan si ano. Sabi niya, nung application, magpo-propose siya ng edible gardening. O, hingin niya ng proposal. O, diba? So, kung mema ka lang nun, kung mema ka during panel interview, tapos nakapasa ka, tapos natandaan ka, alam kung saan unit ka napunta, paano kung yung sinabi mo, humingi na sila ng output sa'yo. So, ako kasi, kung hingin nila ako ng proposal, kaya ko mag-propose. So, hindi ko siya sinabi na mema lang. O, diba? O. So, okay, kabahan sa, panel interview. Kasi once naman na possess mo talaga yung skills nun, and knowledgeable ka talaga dun sa sinabi mo, skilled ka talaga, kahit ano pang tanong nila, masasagot mo. Okay? Kasi hindi ka naman nila tatanungin ng hindi related sa kung anong skill mo or kung ano yung natapos mo. Hindi naman nila ako pwedeng tanungin ng tungkol sa nursing, sa music, kung hindi naman yun yung specialization ko. So, yun lang guys. And sa mga gusto dyan na makapasok sa PNP, keep fighting guys. Samahan nyo na ang preparation. Hindi po pwede na hindi kayo nag-prepare. Lalo na yung sa agility exam pa lang, diba? Kailangan. Prepared kayo dyan. Hindi pwede dyan na bahala na. Kung bahala na, huwag ka na mag-apply. Diba? Huwag ka magsayang ng oras mo kung bahala na. Kailangan talaga pinaghahandaan lahat ng bagay. Kasi, may kasabihan nga na, failure, yan. Failure to prepare is preparing to fail. So, ibig sabihin, kapag hindi ka naghanda, ikaw ay naghahanda na sa iyong pagbagsak. So, yun guys. Yun lang ako masasabi. Pag meron pa kayong mga gustong itanong, mag-comment lang kayo and sasagutin natin hanggat kaya natin. So, next video ko siguro, I'll be sharing kung ano yung mga functions ng iba't ibang unit ng PNP. Yan. So, thank you guys. Good luck. Good luck sa ating mga future patrolman, patrol women. Babu, don't forget to subscribe.